Nitong nakalipas na araw, ilang mga dating kandidato ang nag-file muli ng kanilang COC para sa 2025 midterm elections. Pero kung may mga dati na, may mga bagong mukha rin na naghain ng kanilang kandidatura. Si Clizel Pardilla sa report. Wala nang atrasan ang pagkandidato ng Senate Minority Leader Coco Pimentel III bilang kongresista ng unang distrito ng Marikina. Naghain siya ng Certificate of Candidacy nitong linggo. Makakabangga niya si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Magkakampi ang dalawa na magkahiwalay sanang tatakbo sa magkaibang distrito, pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kami naman ay inaya ni Mayor Marcy na tumakbo dyan sa District 1 at as a matter of fact, as a show of good faith, sabi niya, lumipat siya sa District 2 para dun siya tatakbo. Sometimes kasi may mga eleksyon na dinadaga ka baka natakot siya dun sa District 2. So tayo naman hindi tayo dinaga. Pambatong plataporma ni Pimentel ang pagtugon sa mga problema sa Marikina gaya ng baha. Babawasan rin niya ang utang ng lungsod at ibabalik ang dating sigla ng industriya ng sapatos. Sir, why are you a better alternative? Well, yung isa, naging 9 years congressman, ako naging 12 years senator, so I'm a lawyer, yung isa is not a lawyer. Well, siguro sa tail of the tape, may laban naman tayo. Todo suporta si Senator Raffy Tulfo sa pag-file ng COC ng kanyang anak na si incumbent Congressman Ralph Tulfo. Umaasa ang nakababatang Tulfo na muli siyang iluluklok bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Quezon City. Meron po kaming pending na i-file na bill po sa House of Representatives and hoping po ako na may sabatas po yan, which is yung pagpapatayo po ng PUP School of Medicine sa aking distrito. Hindi na bago ang mga gatsalian sa politika. Pero ito ang unang beses na sasabak sa politika bilang kongresista ng unang distrito ng Valenzuela si Kenneth Gatchalian. Siya ang kapatid ni Senator Win Gatchalian, Valenzuela Mayor Wes Gatchalian at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Lalahok din sa eleksyon sa pagkakongresista si Kat Martinez, ang may bahay ni Valenzuela 2nd District Representative Eric Martinez. May pinapa-ongoing na ospital, so I'm there para ituloy kasi alam natin na importante rin naman ang healthcare ng bawat isa. Lalabanan naman ni Mark Anthony Santos na tumatayong 1st District Councilor ng Las Piñas si Senator Cynthia Villar. Tatakbo silang pareho bilang kongresista ng Las Piñas City. Isusulong ni Santos ang mga reclamation project sa Las Piñas na mariing tinututulan ni Senator Villar dahil sa takot na lumubog sa baha ang Las Piñas. Tingin ko po it's time na kailangan matapos na ang Villar Dynasty sa Las Piñas. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon itong Sabado, 5 ang naghain ng COC sa tanggapan ng COMELEC sa San Juan City. Suma total, aabot na sa 52 ang nagsumite ng aplikasyon sa pagkandidato. 56% ito ng inaasang 72 na maghain ng kandidatura sa pagkakongresista sa Metro Manila. Yes, sana huwag nyo nang paabot sa last day para for your convenience na rin. Kasi siyempre, pag mas maaga-aga kayo, hindi kayo magra-rush doon sa mga possible na mayroong corrections doon sa inyong COC. Diba? Medyo hassle din yan. Ayon sa COMELEC, sa Lunes hanggang Martes, posibleng magsumite ng aplikasyon ang mga kandidato mula sa San Juan, Mandaluyong at Pasay, na hanggang ngayon ay wala pang COC. Clizel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.